Ngayong umaga sa Pinoy MD, ngayong nag-uulan, uhuso na naman ang leptospirosis. Paano nga ba makakaiwas dito? Panginginig o tremors na epekto ng Parkinson's disease pwede raw ma-manage sa pamamagitan ng HIFU treatment. DIY skincare pero fail? Imbis na pumuti, nag-iwan pa ito ng peklat sa balat. Alamin kung paano maiiwasan yan. Paano nga ba ang tamang pangangalaga sa ating mga mata? At sa edad na 75-year-old, kaya pang magbuhat ng 30 kilos na barrel? At tips para makaiwas sa food poisoning, alamin. Happy and healthy Saturday morning once again sa inyo po mga kapuso. Sabay-sabay po tayong mag-agahan habang pinag-uusapan syempre natin ang ating kalusugan. Dito lang yan sa Pinoy MD. Simulan po natin ang umaga sa pagsagot ng mga ipinadala ninyong katanungan. Syempre, kasama pa rin natin ang ating resident dermatologist na si Dr. Jean. Good morning, Doktora! Good morning, Connie, and of course, good morning mga kapuso. Ito na ang unang tanong for you, Doktora, ha? Ano raw kaya ang tablet na pupwedeng inumin kapag mayroong an-an? Tanong po yan ni Rachel Bonifacio Gieb. Rachel, no? Kapag meron kang an-an, no, inuumpisan talaga muna yan sa mga pamahid, no? Yung mga pamahid na yan, these are the ones containing mga tinatawag na mga antifungal creams, no? Or yung mga merong miconazole, ketoconazole, no? Yung mga iba-ibang sol na tinatawag, no? And also, nagbibigay din ng mga anti-dandruff shampoos, no? Actually, hindi lang yan sina-shampoo, no? Pinapahid din yan sa iyong katawan. Ngayon, kapag talagang hindi ka na tinablanon, no? Meron na, doon na tayo nagbibigay ng tinatawag na mga antifungal tablets, no? Yan ay yung mga in the form of itraconazole, fluconazole, no? Yan yung mga pwede nating ibigay. And of course, dapat talaga magpatingin ka muna sa iyong dermatologist kasi baka naman mamaya magaling na yung iyong fungus. Yun nga lang, nag-iwan ito ng bakas na kulay puti. Kasi karaniwan na mali ng iba ay kala nila hindi porke andun pa yung pamumuti ay meron pa rin silang fungal infection, no? Dahil ito talaga yung mag-iiwan ng patsi-patsing puti sa iyong balat, no? Thank you, Dr. Jean. May mga Facebook questions pa kung sasagutin si Doktora mamaya. Kaya abangan nyo, baka question nyo na yan, ha? Sa pagbabalik po yan ng Pinoy MD. Hindi makontrol na panginginig, paninigas ng mga kalamnan, at hirap sa pagbalanse ng katawan. Ilan lang yan sa mga epekto ng brain disorder na kung tawagin ay Parkinson's disease. Walang kaba, mas nakakatakot yung tremors eh. Pwede ka ma-aksidente, pwede kang madulas, pwede kang mabaldado, mabalian ng buto. Mas malaking gastos kasi yun eh. Mahirap at matagal ang gamutan bago manumbalik ang normal na kilos ng katawan ng mga pasyenteng mayroong sakit na ito. Pero sa tulong ng makabagong teknolohiya, posible raw na mawala ang panginginig agad-agad. Ang mga pasyente na sina Edward, 44 years old, at Marlon, na 47 years old, matagal na raw pinahihirapan ng sakit nilang Parkinson's disease. Gaano katagal ho ba kayo na nakakaramdam ng tremors po? Simula po nung nagkaan po na-diagnose ng Parkinson. Kailan po yun? Ilang taon? 2018. So, tinitiis nyo yung ganong kabigat po, kadalas po na tremors, no? Yung panginginig. Yun nga, hindi ako makapagtrabaho mabuti. Tapos kasabay ng mild high blood ko, mild asthma ko. Yun talaga yung hindi na ako makapaglinis, hindi na ako makaligo. Kasi sinubo na ako sa ospital ng June 2019. Pero ang nagbigay sa kanila ng pag-asa, HIFU o High Intensity Focused Ultrasound Treatment. Pag sinabi nating high intensity focused ultrasound, hindi ho tayo nag-open brain surgery na. Hindi po. Ano hong sound waves lang ito? Opo, ultrasound is our sound waves. Exactly correct, no? And it's a form of energy, no? Okay. So yung there are actually more than 1,000 sources of ultrasound energy waves that are concentrated in one focus, no? Using that technology. This causes a rise in temperature in the brain to cause a lesion. Ang number one requirement is dapat may tremors yung pasyente. So ang tinatawag natin na tremor predominant Parkinson's disease. Pangalawa, yung thickness ng bungo is acceptable kasi pag masyadong makapal,
hindi naman papasok yung ultrasound. Masasabi natin 99% successful. Ganyan. Almost. But I will not say 99%, but maybe more than 90%. 90%. Successful. Maging matagumpay kaya ang resulta ng kanilang treatment para sa Parkinson's disease? Abangan! And for our next FB question, ano raw kaya ang pwedeng gamot sa tila butlig-butlig sa balat ng kanyang 1.5 months old na baby? Alright, nakita ko yung litrato ng iyong baby, no? Kung makikita natin dun sa litrato, ay merong mga sugat, no? Obviously, makati ito. And of course, meron na ring mga dry skin at pangangapal, no? Ibig sabihin, matagal na itong sakit na ito, no? At kung makikita mo, no, na dito sa kamay yan, and of course, hindi natin alam kung meron pa ba ito sa ibang parte ng katawan, no? Well, kapag nakikita natin ito, maaaring pumasok sa isipan natin ay ito'y scabies, no? Or yung tinatawag na galis-aso, no? Ang dapat mong gawin actually is i-check mo rin kung yung mga kasama nyo rin sa bahay ay nagkakaroon ng pangangate, no? Kung hindi, dapat sabay-sabay kayo talagang gagamutin, no, ng scabies, no? Kailangan yung itabi yung mga pinagsuotan, no? At dapat yon talagang ilagay sa plastic for about mga 3 days para mamatay kung meron mang nakakapit doon ng mga scabies mite. But of course, ang mas importante talaga is ma-rule out natin kung mga other skin conditions, no? Kasi maraming pwedeng skin disorders na nagpipresent ng mga butlig-butlig at pangangati sa kamay. So what's important is you go to a dermatologist para ikay talagang ma-diagnose and of course mabigyan ng tamang lunas. Ayun naman pala. Thanks, Doktora. May mga dagdag na katanungan pa ba kayong gustong malaman? I-check din natin yan sa aming pagbabalik. Baka sa inyo na po yung question na yan. Mga kapuso, alam nyo ba na ang Parkinson's disease o PD ay isang neurological disorder kung saan naapektuhan po ang bahagi ng ating utak na kung saan tinatawag po natin itong basal ganglia. Dahilan para sa panginginig po ng ating kamay, binti at ulo. Ito pa, stiffness, no, ng ating pong lieg o paninigas ng kalamnan. At ito yung pagbagal din ng kilos ng ating katawan. At pagkawala rin ng ating balanse ng katawan. Pag merong Parkinson's kasi, nawawala nga yung dopamine. Yung dopamine yung kailangan para mag-communicate, no? Para kumbaga mag-usap-usap yung mga cells, yung mga wiring sa brain. Pero may mga pasyente rin na mas bata nagkakaroon ng Parkinson. So, hindi lang siya sa matatanda. Meron din sa mga bata. So, sa ngayon, walang gamot na nakaka-stop, walang gamot na nakaka-delay, wala ring gamot na nakaka-reverse o nakaka-cure ng Parkinson's. Isa ang Philippine General Hospital sa nagsasagawa ng high-intensity focused ultrasound treatment. Sa treatment na ito, namamanage ang tremor o ang di makontrol na panginginig ng katawan ng mga pasyenteng mayroong Parkinson's disease. Pag sila ho ay nag-undergo dito sa HIFU treatment, immediate ba na makikita yung result? Yung nga nakakagulat. So, I think the first case we did, nakataas yung kamay niya, nasa control panel kami, kitang-kita minginig. Tapos habang sinasabi ng machine, okay, na-achieve mo na yung temperature na gusto mo, ito na yung size ng nangyayaring lesion sa brain. Libre raw ito para sa mga mahihirap na pasyente. So, libre ito, pero may mga, of course, candidates lang for this, tama ho? Ang rule ng gobyerno is yung mga sa-certify na indigent or not capable of being able to afford this. So may social worker evaluation. Hindi naman lahat pwedeng i-treat nitong HIFU. Screening is number 1. That's why we have a website. Kung merong possibility na makikinabang ka, tatawagan ka ng team. And then may proseso na. Number 2, dapat lang magtiwala ka na may sistema kagaya nito. If a patient has tremors, and wants to know if he or she is a candidate for HIFU, you can visit our website, www.treatyourtremor.com. And then there's some screening questions, so sasagutin ng pasyente yung mga questions. So, nalilibot nyo na po kami, Doc, sa inyong HIFU machine. Nandito po tayo ngayon sa high-intensity focused ultrasound machine dito sa Philippine General Hospital.
This is actually the magnetic resonance imaging suite, no? So nandiyan po yung mga console ng computer for the MRI and for the HIFU. Ngayon, papasok po tayo ngayon, papakita ko po yung machine mismo. Saan po yung ilalagay yung... So, nandito po yung ulo ng patient. So, nandiyan yung patient ng head ng patient. Ito po yung tinatawag na high-intensity machine transducer, no? Samantala, inihanda na sina Marlon at Edward para sa kanilang treatment. Sunod silang ipinasok sa loob ng MRI machine para isagawa ang HIFU treatment. Tumatagal ng 3 hanggang 4 na oras ang isang treatment, pero pagkatapos daw nito, agad namang makikita ang resulta sa katawan ng pasyente. Kung magkataon na hindi tuluyang mawala ang tremor, posible silang sumailalim muli sa therapy makalipas ang ilang buwan. Ang ganda nito kasi may monitor din po dito. Oo, nakikita nyo from here, may monitor. Wala na kung kumbaga open brain surgery. Lahat ito computerized na. So you're doing surgery and using the computer. Ayun. Pero using sound waves lang. Yeah, using sound waves. Without doing an incision. Yes. Putting a hole in the head. Ayan. High-tech na ho tayo ngayon. That's why this is a breakthrough technology. Matapos ang halos 4 na oras sa loob ng machine, natapos din ang treatment na isinagawa kina Edward at Marlon. Ako naman, habang nakahiga ako, unti-unti kong ginaganon kami ko, ay parang nawala nga ako yung ano ko, yung telepathy pa ako, sinisipa-sipa ko, parang umukay nga, nawala yung pagkamalikot, gano'n. Naging emosyonal naman si Marlon nang makitang tumigil ang panginginig ng kanyang mga kamay at paa. Kamusta na kayo? Recovering na po. Yun, okay. Pwede mo ba? Kakaway ba kayo? Kaya na? Wala nang tremor, no? Ayan. Kung kumpira natin kanina, okay na ho ang pakiramdam nyo? Okay na po. Okay na po. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong, sa lahat ng doktor na tumulong na mawala yung tremors. Malaking bagay po talaga sa akin. Congratulations and ipagdadasal po namin ang inyong paggaling ng tuloy-tuloy. God bless her! Paalala naman ng mga doktor na wala man ang panginginig ng katawan, may posibilidad pa rin daw na bumalik ito o di kaya ay lumipat naman sa ibang bahagi ng katawan ng tao na posibleng masolusyonan muli ng HIFU treatment. Ang Parkinson's, usually one side muna siya nagsisimula. So pwedeng nanginginig, pwedeng mabagal, pwedeng nangangalay yung isang side ng katawan, and with the progression of the disease, pati yung kabila, may i-involve din. Pero hindi natin alam gaano katagal or gaano kabilis yung pagkakaroon sa kabilang side. Lagi naman nating sinasabi, di ba, na pag healthy yung lifestyle, healthy yung activities, yung ganon, siguro madidelay, no? Pero paalala mga kapuso, hindi ito isang paraan para mawala ang Parkinson's disease, ngunit isang paraan para ma-manage ang panginginig ng katawan na dala ng sakit ng Parkinson's disease. Sa mga patuloy na nilalabanan ang Parkinson's disease, huwag mawawalan ng pag-asa. Sa tulong ng siyensya, makabagong teknolohiya at ng mga doktor ng bayan, may mga paraan para kahit papaano ay magbigay ginhawa sa mga nakararanas ng sakit na ito. Samantala, Facebook question number 3, Dr. Jean. Ano raw kaya ang gamot sa uban sa pamangkin na 15 anyos lang may uban na? Mula po yan kay City MacBN. Sith, no? Yung pagkakaroon ng uban sa mga bata ay sometimes ito'y genetic, no? Or namamana. Of course, meron din mga medical conditions that can give you mga white hairs, no? Even at a young age, no? Yan yung mga tinatawag na hypo or hyperthyroidism o mga thyroid problems. Kung kaya't kailangan alamin kung meron ba siyang thyroid problems. And of course, meron ding mga autoimmune conditions, no? Like vitiligo, kung meron yung kasabay na pamumuti or patsi-patsi sa katawan. And of course, pwede ring alopecia, no? In certain children, meron ding mga alopecia, no? And of course, no, or pagkalagas ng buhok, no? And of course, no, meron ding mga nutritional deficiencies, no, or vitamin and mineral deficiencies na maaaring magdulot ng pamuti ng mga buhok, no? And of course, mga minerals kagaya ng copper, no? So ang mapapayo ko lamang sa kanya, isubukan mo muna mag-supplement, no? Uminom muna ng multivitamin and multimineral, no? And then kapag hindi pa rin
nag-improve, no? Baka kailangan mo nang patingin sa doktor. Hindi naman ito delikado, but just to rule out other medical conditions. Thank you, Doktora. And syempre, magbabalik pa rin po kami dito sa Pinoy MD. Kaya... Nito lang Hunyo, tinamaan ng severe leptospirosis ang 20 anyos na si Neil Vert. Hindi na po ako makaihi ng maayos. Wala na akong ihi. Madaling araw po yun. Pag ubo ko po, sama na po yung tubo. Hindi na po ako makahinga ng maayos. Bukod sa baha, saan pa nga ba natin po pwedeng makuha ang sakit na ito? Hindi raw akalain ni Neil Vert na mag-aagaw buhay siya dahil sa sakit na leptospirosis. Nag-umpisa sa simpleng lagnat na akala niya ay dahil lang sa ulan. Nung Lunes po ng hapon, pag uwi ko po ng bahay, yung po masakit na po yung ulo ko. Nilalagnat na po ako, uminom po ako ng gamot. Pagdating po ng Merkules, hindi na po ako pumasok. Yung po sumusuka na po ako ng laway. Tapos lagi na po napunta ng CR. Basa rin po yung, yung dumi ko po. Webes, ayun po doon na po lumala yung sakit ko. Nanilaw na rin ang mga mata at daliri ni Neil Vert. Hindi na rin siya makaihi. Pag ubo ko po, sama na po yung dugo. Yung dugo na po na galing sa bibig ko, galing po sa lungs na hindi na po ako makahinga ng maayos. Dito na siya nagpasyang magpadala sa ospital. Pagdating po namin sa ISAG po, na-confirm po na mataas po yung creatinine ko po. At sabi ng doktor po, admit na po daw ako para ma-dialysis po. Nakumpirmang severe leptospirosis ang sakit ni Neil Vert. Suspetsya niya, nakuha niya ito sa baha. Pumunta po ako ng palengke. Siguro po sa talsik po ng baha. So naglilimas din po ako nakapaalang. Ang leptospirosis ay isa pong uri ng zoonotic disease. Ibig sabihin, nakukuha po ito ng isang tao mula sa ihi ng infected na hayop tulad ng daga. Leptospira ang tawag sa bakterya na nagdudulot ng sakit na leptospirosis. Karaniwang sintomas po nito ay ang lagnat, pananakit ng ulo, kalamnan, pagsusuka, pagtatae at jaundice o yung paninilaw ng balat at mata. Ayon sa eksperto, kadalasang sa open wounds o skin abrasions pumapasok ang leptospira sa ating katawan. Pwede rin ito makapasok sa ating mucous membrane tulad ng ilong, bibig at mata. Bato, atay at baga ang karaniwang tinatamaan ng leptospirosis sa ating katawan. Common na nakikita namin dito sa NKTI are patients na kailangan na mag-dialysis. So they go into acute kidney failure. Pansamantalang naapektuhan yung kanilang kidney. The same thing also po sa liver. Kapag nanilaw na yung pasyente, ibig sabihin nagkakakomplikasyon na sa atay. Ngayon, ang malubha ay ang ating baga. Pag sobrang dumugo ang ating baga, nawawalan ng oxygen ang katawan. Samantala, si Neil Vert, kinailangang tubuhan para makahinga. Sumailalim din siya sa 6 na session ng dialysis. Maganda dito sa sakit na ito ay kahit yung organs temporarily na nagsha-shutdown, hindi nag-work, after about 1 week, nagre-recover na yung kidney. So, ang kailangan lang, pansamantalang dialysis, tatanggalin natin yung mga lason or excess fluid na nag-accumulate sa katawan niya. 2 weeks and 5 days po ako na-confine, kasama rin po yung na-ICU po ako. Pinakita na rin yung x-ray ko na wala na po yung dugo. Malinis na po. Halos buong mundo ay nakapagtatala po ng kaso ng leptospirosis pero mas marami po tayo dito sa mga tropical countries tulad ng ating bansa. Ayon po sa DOH, mula Enero hanggang Hunyo nito pong taon, nakapagtala na ng 1,699 na kaso ng leptospirosis sa bansa. Nasa 174 naman ang namatay ng dahil po dito. Problema rin daw ng mga residente ng Barangay Vitales sa Parañaque City ang pagbaha tuwing tag-ulan. At para makaiwas sa leptospirosis na posibleng dala ng baha, ang kanilang solusyon, huling daga kapalit ng bigas. Isang programa po ng aming barangay upang makatulong po sa pagpuksa ng leptospirosis po. Manghuhuli ng daga yung mga residente at ipapalit nila sa barangay ng bigas. Bukod po sa bigas, dinagdagan po namin ng 100 piso.
naman ang mga residente rito, always on the lookout daw kapag may daga. Naabutan namin si Aling Janet na bitbit ang mga na-trap na daga. Halos araw-araw siyang naglalagay ng trap sa bakuna ng kanyang bahay. Pero hindi niya raw ito ginagawa para sa kapalit na bigas at pera, kundi para hindi na maulit ang nangyaring trahedya sa kanyang pamilya. Oktubre kasi noong nakaraang taon nang masawi ang mister ni Aling Janet dahil sa leptospirosis. Ang sintomas siya nung nilagnat siya nung una. Yung mga ilang araw din niya kayang katawan. Hindi na siya makalakad. Naninilaw siya. Masakit kasi hindi na may akala yung ganun mangyari. Parang nagkabiyan na kami. Ang mga nahuling daga ng mga residente, inililibing at ginagawang pataba ng taniman sa kanilang barangay. Last year po, nagkaroon po kami ng 2 cases. Ngayong taon, dahil po sa programa namin, sa paghuli po ng daga sa tulong ng tao at sa pagbibigay ng gamot po na doxycycline para sa aming mga residente, ay wala po kami naitala ngayong taon. Pero ayon sa eksperto, hindi lang daw sa baha po pwedeng makuha ang leptospirosis. Posible rin itong makuha sa mga iniwang pagkain na po pwedeng naihian ng mga daga. Maybe a fresh vegetable na hindi niluto, yung tubig na gagamitin nyo para hugasan ang ating gulay, kailangan malinis talaga. I-boil nyo muna po yung tubig ninyo. You have to boil it for a certain time, tapos let it cool down. Kapag cool down na po, then that's when you use it. Paalala ni Doc, hanggat maaari ay umiwas sa baha. Kailangan preventive tayo. Kapag nagko-commute tayo, umuulan, magdala na tayo ng sapat na damit. Sabi po nyo, botas, dapat magsuot. Wear your raincoat, umbrella. Yung mga nagtatrabaho po sa markets, wet markets, mga trabaho po nila, maglinis ng mga kanal, dapat wear the proper protective equipment. Basta po may risk factors kayo, then you have to take the medicine already. Ang maduming kapaligiran madalas ay nagiging sanhi ng sakit. Kaya ngayong panahon ng tag-ulan, panatilihin natin ang kalinisan para ang peligrong dala ng leptospirosis ating maiwasan. Mga kapuso, keep your eyes open sa video na ito ng 20 anyos na si Daisy. Nanlaki kasi ang kanyang mga mata sa kanyang nakita habang siya ay nagme-makeup. Isang tila puting hibla sa loob ng kanyang mata. Kaya naman, gamit ang cotton buds, sinubukan niya itong tanggalin. Problema ko na yan ever since nagme-makeup ako. Sobrang katinon. Alam ko talagang bawal siyang tanggalin. Ayan o. Pero ang katin niya talaga. Ano nga ba ang nakita sa mata ni Daisy? Ayan o, makita niyo ba? Oh, sakit. Nakakaiyak siya, guys. Ipinakita namin ang video ni Daisy sa ophthalmologist na si Dr. Melissa Orteza Sora. Ayon kay Doc, tear film ang tawag sa hibla na nakuha ni Daisy. Tinatanggal niya yung mucus, na part ng tear film ng ating mata. Actually, vital part siya ng mata that protects and lubricates our eyes. Delikado raw ang madalas o patuloy na pagtanggal ng tear film. Lalo na yung gamit ang cotton buds gaya ng ilang trending online video. Posible kasi itong pagmula ng impeksyon. Parang self-destructive na cycle that starts with a person manipulating their eyes, taking out the mucus from their eyes, and this causes irritation sa mata. And then this irritation, in response ng katawan to heal itself, to protect the eye, the body will produce more eye mucus. And unfortunately, this will trigger the person to take out more of the eye mucus from his or her eye. And then that's when the cycle begins. Dito raw posibleng magkaroon ng mucus fishing syndrome na maaaring makaapekto sa paningin. If you keep doing that, you will have dry eyes, you can have redness, foreign body sensation, and even tearing.
Masama kasi, no, if you keep doing it and nadi-disturb nga yung tear film, no, na protective sa mata, eventually you can induce some trauma to your eyes. So pwede ka magkaroon ng abrasion, scratches, and this eventually, kung maging malala, can cause, yung panglalabo sa cornea, which can cause blurring of vision. Hi guys, so nagme-makeup ako ngayon. Papakita ko sa inyo yung mucus fishing syndrome. Most likely, na these patients will have an underlying condition. Pwede siyang merong dry eye, meron siyang allergies or conjunctivitis, yung sore eyes, and then hindi niya napagamot, that triggered her to manipulate her eyes. Para masiguro ang eye health, ang payo ni Doc, hands-off muna sa ating mata. At huwag gumamit ng cotton buds o anumang foreign object dito. Avoid as much as possible to manipulate your eyes. Dapat hindi natin hinahawakan yung mga mata natin to begin with. Baka mag-induce tayo ng trauma, yun nga ma-scratch natin, mabigyan natin ng abrasion, or mag-induce tayo ng infection. Kung magtatanggal ng muta, siguraduhin lang na dahan-dahan at malinis ang daliri upang maiwasan ang anumang iritasyon sa mata. Huwag pikit mata sa mga sintomas na mayroon ang iyong mata at sa mga eksperto lang dapat magpakonsulta. Ang important kasi dyan, is malaman natin ano ba yung nagkakos ng overproduction of mucus. So, hindi natin malalaman yon until magpa-consult tayo sa doktor para tamang gamot na yung mabigay natin sa patient. Dry eyes, we usually prescribe lubricants, so mga artificial tears, ganun. And lifestyle modifications. Mga kapuso, pahalagahan ang ating mga mata at huwag baliwalain ang mga sintomas na ating nakikita. Para maiwasan ang impeksyon at hindi lumabo ang paningin sa isang kisap mata. Nasa 23 katao ang isinugod sa ospital, ilang linggo lang ang nakararaan dahil sa pananakit ng tiyan at pagsusuka. Isa sa kanila, binawian pa ng buhay. Ang itinuturong salarin, expired na canned goods. Puno ng pasyente ang emergency room ng Labuan General Hospital sa Zamboanga City. Sumakit daw ang kanilang tiyan matapos makakain ng expired na delata. Karamihan sa mga naospital, batang edad 2 hanggang 17 taong gulang. Nanghihina at lahat nakaswero na. Kumpirmadong na food poison ang mga biktima. Pero ang 11 taong gulang na si Gabriel, dead on arrival sa ospital. Ayon sa kanyang mga magulang, July 10 pa nang magsuka at magtae si Gabriel. Pero July 13 pa siya nadala sa ospital. Nasawi si Gabriel dahil sa acute gastroenteritis with severe dehydration. Ayon sa investigasyon ng PNP Zamboanga City, napulot ng mga bata ang delata sa isang bakanteng lote. Mga ayuda raw sana ito ng barangay na na-expire na. Pero ang problema, hindi ito maayos na naitapon kaya't napulot at kinain ng mga bata. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng pulisya. Ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines, nakapagtala ng mahigit 200 kaso ng foodborne disease outbreaks o FBDO sa bansa mula 2005 hanggang 2018. Ang isang outbreak ay kinakailangan lang ng 2 tao na magkaroon ng tulad na sakit na dahil sa iisang klase ng pagkain na kinain nila. Gaya na lamang ng nangyari sa mga bata sa Zamboanga City. Food poisoning ay isang kondisyon kung saan ikaw ay naapektuhan ng mikrobyo or lason na produce ng mikrobyo or posibleng isang chemical na naihalo doon sa pagkain. Ayon kay Sir June, isang microbiologist at food safety advocate, ito raw ang mga dapat bantayang sintomas ng food poisoning. Posibleng magkaroon ka ng mga iba-ibang klase ng sintomas, kagaya for example ng pagtatae, may mga cases ng pagsusuka, may mga cases ng pagkahilo. Ayon sa eksperto, pwede ring makontamina ang mga pagkain gaya ng karne, seafood at iba pa kung hindi ito nalinis at naluto ng maayos. Kaya paalala ng eksperto, para maiwasan, dapat lutuin natin ng tama yung mga pagkain para masigurado natin na yung mga mikrobyo
ay maiiwasan yung pag-survive nila. Pangalawa, napaka-importante ng tamang handling. Kung meron kang mga pagkain na luto na at mga ingredients na hindi pa naluluto, kailangan natin siguraduhin na tama yung paghihiwalay natin sa kanila. Pag mayroon tayong mga leftover na pagkain, kinakailangan nating i-chill. Sa pamamagitan ng paglalagay sa refrigerator or freezer, napipigilan nito yung pagdami ng mga mikrobyo. At kung kakain naman ng mga delata o processed food, i-check lagi ang label. Dapat sinisigurado natin na yung label binabasa nang sa ganun alam natin kung paano ba dapat iproseso yung pagkain para malaman natin expired pa ba o hindi nakatanggap-tanggap yung pagkain dahil lagpas na siya sa expiry date. Mga kapuso, siguraduhing malinis at ligtas ang ating kinakain para maiwasang masira ang tiyan at humantong pa sa pagkamatay kapag di naagapan. Ang pangarap sanang glass skin at no dark spots ni Elle, hindi niya tunay na pangalan. Nauwi sa mas madilim na problema? I observed na parang it's close to like a wound. Nag-scab siya for a couple of weeks. The treatment left me with scars. Proud morena ang content creator na si Elle. Pero ang problema, dark kasi yung skin ko. We're very prone to have discolorations in your face, acne scarring. Meron kasi yung parang dark shade around my jaw and also around my lips. Para solusyonan ang discoloration, bumili siya online ng isang mala-ballpen na skincare device. Nilagyan niya ito ng gamot na nabili niya rin online na nakatatanggal daw ng pangingitim ng balat. Tsaka itinurok sa bahagi ng kanyang baba. I thought mag-google lang ako ng mga information online on how to do procedures. Tapos I make sure that it's sanitary or it's clean, that there's not gonna be any adverse effects. Pero ang pangingitim sa kanyang baba, mas lumala. When I did it myself, I saw that it's very red. I observed it's close to like a wound. I saw that the treatment left me with scars. Imbis na pumuti, nag-iwan pa ito ng peklat sa balat. Nung nakita kong talagang hindi siya matatanggal, I finally decided to have it checked by a derma. Ayon sa kanyang dermatologist, nagkaroon ng trauma ang kanyang balat dahil sa maling paggamit ng nabiling skincare device. Dito na siya binigyan ng doktor ng pampahilom ng naiwang peklat. Mawala kaya ang peklat sa mukha ni Elle? Abangan! Samantala, ayon sa dermatologist at aesthetic surgeon na si Doc Grace, ginagamit naman daw talaga ang skincare device na ito. Ito yung parang ballpen na medyo malaki na mayroong needles, no? Nagkakaroon siya ng incision sa skin to introduce the whatever medicine you want to put on the skin. Pero ayon kay Doc, mga lisensyadong dermatologist at esthetician lamang daw dapat ang gumagamit nito. Do not experiment on yourself. Maybe you could experiment in other areas of your body but not on the face. Kasi kapag morena ka, mas predisposed kang umitim kapag ka na-irritate ang balat mo. Hindi rin daw dapat basta-basta gumagamit ng anumang produkto sa balat, lalo na kung hindi ito aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Dapat familiar siya sa mga laman ng mga chemicals na ginagamit niya. Kasi yung iba dito may lead, may mercury, which is very toxic to the, not only to the skin but to the whole body, no? And some of them can be deadly. You have to know kung sino yung gumawa ng product. Kasi kung credible yung gumawa, hindi ka na matatakot na gamitin niya. Kung hindi mo alam, dapat magtanong ka sa doktor o kaya sa pharmacist o kaya sa chemist. Samantala, matapos ang 7 buwan, after consistently putting the ointment as prescribed and also making sure na I moisturize daily, and so far ganito na po yung ito. Naghilom na rin ang peklat ni Elle. Natuto na raw si Elle. I know it's much cheaper to do it yourself, pero that's a big lesson for me. It's a lesson that I shouldn't DIY, especially if I don't know the risks. Go to a professional. That's my advice. Ang ating mukha ay isa sa pinakasensitibong parte ng ating katawan. Kaya kapag may problema ka sa parting ito, harapin mo. Pero dapat may gabay ng eksperto.
Sinong mag-aakala na ang mahigit 70-year-old na lolo kaya pa ring magbuhat ng barbell na mahigit 30 kilograms? Ano nga ba ang sikreto ng dati homeless na lolo na ngayon ay super lolo? Talaga namang tagisan ng lakas sa gym na ito sa Parañaque City. Kanya-kanya kasi silang buhat na mga dumbbell at barbell. Pero isang lolo raw ang hindi magpapahuli pagdating sa palakasan. Dahil ang buto ni Lolo James, malaman of steel. Pero teka, hindi raw siya naparito para makipagtagisan ng lakas, kundi para maglinis ng gym. Sakit! Sakit. Coach, pwede ko ba linisan mo na yan? Sa lower back mo. Tatayo! Kwento ng 75-year-old na si Lolo James, bago raw siya mapasok sa gym na ito, minsan na raw siyang nalulong sa paninigarilyo. Pero nakapaggamot ako, nakasuka ako ng ano eh. Yung dugo talaga eh. Nawala na yung lungs ko sa x-ray ay gumaling. Natakot ako eh. Sabi, kung gusto mo mabuhay, tigilan mo yan. Tinigil ako eh. Ilang taon siyang nagpalaboy-laboy sa kalsada at namulot ng basura. Hanggang sa namasukan siya noong 2013 bilang tagalinis at tagaligpit sa gym ng fitness coach na si Carl. Nung nagkataon na si boss naghanap ng tauhan, siya yung nirecommend ko. Boss, may kilala po doon at pwede nating ipasok sa gym, tagalinis. Kasi kawawa, natutulog lang sa may upuan ng jeep, puro hing-hingi yung ginagawa niya. At least pag dito, may pwede siyang bigyan ng may sahod siya, may pagkain, hindi niya problema yung allowance araw-araw. Sa isang dekada niyang pamamasukan bilang tagalinis ng gym, nasanay na raw siyang magbuhat. Ako nagliligpit. 180 plate, 5 kilos to 50 kilos. Gabi-gabi, alas 9 pagtarado. Wala pa pagod din, pero ibig sabihin, bali wala na. Bali wala sa akin, yung ganun. Sa bigat niyang 60 kilos, kaya niya raw mag-deadlift ng barbell na may bigat na 58 kilos. Bigatin! Ang sikreto raw ni Lolo James para hindi mangalawang ang buto ay ang kanyang active lifestyle. Ayon sa orthopedic surgeon na si Dr. Cosette Atutubo, dahil sa madalas na pagbubuhat ni tatay, mas tumibay at kumapal ang buto nito na tinatawag na bone hypertrophy. In orthopedics, we have this law, what we call form follows function. So, kung ano yung ginagawa mo, yung katawan mo sumusunod doon sa stimulus na binibigay sa'yo na ginagawa mo. Pag mas may binubuhat ka, pag may ginagawa ka, gumagalaw ka, mas nasa-strengthen yung buto kasi may nagsisignal sa kanya na mag-grow siya. Yung trabaho ni tatay na naglilinis, tapos nagbabalik siya ng mga weights, yun na yung form ng pagbubuhat niya eh. Ayon sa eksperto, dahil sa degeneration, sa edad na 40 years old daw, nagsisimula rumupok ang ating mga buto. Yung pag-replace natin ng mga cells sa katawan, pag-renew ng mga cells sa katawan sa mga nasira, mas nagsuslow down na as compared to before 40 years old. Nagiging mahina rin ang buto kapag limitado ang galaw. It's a no rin dapat sa paninigarilyo. Established na yan na hindi maganda ang effects niya pagdating sa buto. Lalo yung nicotine sa cigarette smoking, hindi maganda ang effect niya sa buto. Ayon kay Doc, kung gustong magbuhat ng barbell gaya ni Lolo James, ang payo ni Doc, start slow at kumonsulta sa eksperto. Kung gusto niyo magbuhat at that age, which is highly encouraged, walang problema, pero start doon sa capacity na kaya mo lang muna. Huwag yung biglang mabigat. Laking pasasalamat naman ni Lolo James na tinanggap siya sa gym na ito.
Hindi lang kasi niya ito naging tahanan, naging daan din para alagaan niya ang kalusugan. Pag masipag ka, maraming kukuha sa'yo, masimedad. Dapat talaga, araw-araw, daming ginagawa yan, parang pag wala kang ginagawa, parang lang manghina. Samantala mga kapuso, healthy living din ba kayo? Aba, i-share nyo naman sa amin yung mga health hacks ninyo dito po sa tahanan ng mga doktor ng bayan. Yung mga simpleng ginagawa nyong mga bagay araw-araw to keep your mind and body healthy, pwede nyo hong ipadala yan sa amin na video video na ipapadala po sa aming FB page, sa aming FB account. At saka malay nyo yung susunod na video na aming pong ipapakita naman dito, yung health hacks na ninyo. Yan ang aabangan ko. Ano pang hinihintay ninyo? I-share nyo na po ang inyong #healthhacks_with-PMD. At ayan, napakabilis ng oras dahil marami na naman tayong natutunan, di ba? At syempre, nag-enjoy pa tayo at the same time. Kaya magkikita-kita po tayong muli next Saturday, 6 to 7 a.m. dito pa rin po sa inyong Kapuso Network. Ako po si Connie Sison, ang inyong kaagapay sa kalusugan. Nagpapaalala na nag-iisa lamang hong ating katawan, kaya please, 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 alagaan po natin yang mabuti. At ako naman po ang inyong dermatologist, si Dr. Jean. At tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.